Isa pong magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral sa gabi ito ng ating pong napakagandang paksa na muli ay ating pong bubuksan sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa part 2 ng Paglapit kay Kristo Bible Seminar. At naniniwala ako na ang Diyos ay naglalagay sa atin sa pagkakataong ito na tayo po ay magkasama-sama. Kaya nais ko kayo ngayong anyayahan sa pagpapatuloy ng atin pong Bible Seminar. Atin pong ihanda ang atin pong mga sarili at atin pong aawitin ang atin pong theme song, ang Ligaya ng Buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya na buhay kung kilala mo si tayo po ay pagpatuloy sa ating pong pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin ang sandaling ito na kami ay mag-aaral ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami sa inyong mayamang kabutihan, O Diyos, sa pagbubukas sa amin ng napakagandang paksa na may kinalaman sa banal na Espiritu at sa kanyang kaloob. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong gabay sa pagbubukas namin ng aming pag-aaral ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Muli po ako'y bumabati sa ating pong mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating pong pag-aaral gabi-gabi sa Paglapit kay Kristo Bible Seminar. At nagpapasalamat ako sapagkat ang Diyos ay nagbigay po sa atin ng isang napakagandang pagkakataon na maunawaan natin kung ano ang kanyang ibinabahagi sa atin. Kaya sa pagpapatuloy natin ngayon, nais ko pong pasalamatan kayo sapagkat tayo ngayon ay nasa 18 pag-aaral.
Tayo po nakakatatlong lessons pa lang sa part 2 ng atin pong aral. Dito na ako, Pastor, ang isa-isayo. Kaya po, ang atin pong paksa ay napakaganda sapagkat sa sandaling ito ay ating bubuksan ang gawain ng Banal na Espiritu sa atin pong buhay at ano ang kanyang ginagawang kaloob sa bawat isa sa atin. Kaya sa pagpatuloy ngayon ay samahan niyo ako na atin pong alamin ang napakagandang pag-aaral na ito. Ngayon, tandaan po natin na tayo nasa part 2 ng atin pong pag-aaral. Paglapit kay Kristo Bible Seminar. At ang ating paksa sa sandaling ito ay walang iba kundi ang kaloob ng Espiritu. Kung ating bubuksan ang ating pag-aaral, nang tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, may isang bagay na ipinangako si Jesus sa bawat isa sa atin. At ito'y walang iba kundi ang pangako ng gabay at kaloob ng Banal na Espiritu. Sinabi natin sa atin noong mga nakaraang pag-aaral, part 1, may napag-aralan tayo na sinabi ni Jesus, napakahalaga na siya'y umalis sapagkat kung hindi siya aalis ay hindi may susugo ng Ama ang mga aliw. Ito ay mababasa natin sa Juan chapter 16 verse 7. Kaya pag dumating ang mga aliw, meron siyang mga gawain na gagawin. At isa sa bagay na kanyang gagawin, lalong-lalo na sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, ay walang iba kundi sila ay basbasan niya at bigyan ng mga kaloob. Malalaman natin sa ating pag-aaral ang layunin kung bakit ito ibinigay ng Panginoon. Ngunit isang bagay ang nakikita natin ngayon. Ito ay ginawa ng Diyos upang ang kanyang bayan ay maihanda sa sandaling ito. Maihanda na si Kristo ay makita sa kanilang buhay. Kapag nangyari ito ang darating na ang wakas. At ito ang hinihintay at inaasam ng natin, mga nabubuhay sa huling panahon. Kaya atin pong buksan ang ating pag-aaral. Nang umakyat si Jesus o si Kristo sa langit, ano ang ipinagkaloob niya sa kanyang iglesia? Okay po? Sa kanyang iglesia. Ito ang sagot sa atin ni Pablo sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 8. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. So ano po ang napakagandang iniwan ng Panginoon? Pagkatapos siyang bumalik doon sa langit, iniwan niya ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu at ang ibibigay niyang kaloob sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga alagad. Sino ang pinagmumula ng espiritual na kaloob na ito? Mabasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 4. Ang pahayag ni Pablo tungkol dito, may iba't ibang uri ng mga kaloob. Subalit, iisang espiritu. So, saan po nanggagaling ang lahat ng kaloob sa atin? Ito ay walang iba kundi sa banal na Espiritu. At kung mayroon pang isang bagay na nais ang Panginoon na sa atin ay gawin, lalong-lalo na doon sa mga sumampalataya kay Jesus, ito ay walang iba kundi
kanyang pagkalooban sila, sangkapan sila ng kapangyarihan upang sila ay makapaglingkod. Ito ang ipinapahayag sa atin. Kaninong kapakinabangan ang mga kaloob na ito na ipinagkaloob sa bawat mananampalataya? So, sino po ba ang nakikinabang sa mga kaloob na ito? Sa talatang 7 ay sinabi naman ni Pablo sa kanyang pagpapatuloy ang pahayag na ito. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Ito'y napakaganda. Bakit po ito napakaganda? Sapagkat ang kaloob na ito na ibinibigay sa bawat isa ay maglilingkod para sa lahat. So hindi po ito kanya-kanya, hindi po ito isa-isa, kundi ang bawat isa na magkakaibang uri ng kaloob ay maglilingkod para sa kapakinabangan ng lahat. Sino nagpapasya kung anong kaloob o mga kaloob ang tatanggapin ng isang mananampalataya? Sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 11 at 12 ay sinabi ang kapahayagan ito. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu. So kanina inulit ni Pablo ang katotohanan tungkol sa pagbibigay ng mga kaloob na ito. Ano po ang ipinahayag sa atin? Iisa, one and the same Spirit. Ito yung term sa English. Yan po. Na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. So hindi ko pala kapasyahan, kaibigan o kapatid, ang pagtanggap ng kaloob na ito. Bagkus, ito ay pasya ng banal na Espiritu sa akin, sang-ayon sa aking kakayahan. So hindi po tayo bibigyan ng hindi natin kaloob, sapagkat siya ang nakakaalam ng isipan. Siya ang nakakatalos ng ating kalooban. At kung ito'y ibibigay, kanina nabasa na natin, ito ay para sa kapakinabangan ng lahat. Sinabing lahat, ito'y ng buong iglesia. Kaya napakaganda ng kaloob na ito ng banal na Espiritu. Verse 12 ang sabi, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi. So ginamit yung comparison tungkol sa katawan. Isang katawan, maraming bahagi. Nandiyan ang kamay, nandiyan ang paa, mayroong mga sangkap na nasa loob ng katawan at gumagawa ng kanyang function. Hindi kaya ng paa ang gawain ng kamay. Hindi kaya ng mata ang gawain ng bibig. Magkakaiba. Ano po? Ngunit, okay po? Bagamat marami, isang katawan. Hindi tinatawag na katawan ng kamay. Hindi tinatawag na isang katawan ang kabuuan ng mga sangkap. Dito ang sabi, gayon din si Kristo. Sa kanyang iglesia, ibinigay niya iba't ibang mga mananampalataya, iba't ibang mga miyembro, iba't ibang kaloob. Ngunit iisa ang nagbibigay ng kaloob sang-ayon sa kanyang kapasihan, sang-ayon sa ating kakayahan. At kung ito ipagkaloob, ito'y ibibigay niya para sa kapakinabangan ng lahat. Ngayon, makikita natin bilang katawan ni Kristo, ano ang dapat na maging pag-uugali ng mga nagsisisampalataya sa isa't isa. Bilang tumanggap ng kaloob sa katawan ni Jesus, ano ang dapat na pag-uugali? O sabi, attitude sa bawat isa. Sa Roma chapter 5:12, verse 5 to 8, ito ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo. Ano po ang sabi? Tayo ay marami, pero isa lang katawan kay Kristo. Iba't ibang mga mananampalataya. Bawat isa may kanya-kanyang personal na na pananaw. Ngunit kay Kristo, iisang katawan tayo. At ano ang ating attitude sa bawat isa? Mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo'y
tayo ay may kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. So kanina binanggit, ano po? Ang attitude natin ay ano po, hindi pag watak-watakin. O, dahil ako ang mata, sa akin kayo, ako ang pinakamahalaga. Hindi po. Kundi tayo ay magkasama-sama na nag-iisa. Unity. Okay po? Yun ang purpose. Kaya kung tayo ay pinagkalooban ng kaloob na propesiya, gamitin ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod, doon gagamitin. O ang pagtuturo ay sa pagtuturo. Hindi gagamitin sa iba, hindi sa pagtuturo. Ngayon, pagdating sa pagtuturo, ito'y walang kinalaman tungkol sa ano po, pagtuturo sa kagaya ng ginagawa ng mga guro. Kundi ang pagtuturo ito ay may kinalaman tungkol sa kakayahan ng isa ng iglesia na magpahayag ng ebanghelyo. Nagtuturo, nagpapalago, nagpapalaki. O ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. So, pinagkalooban ka na ikaw ay maging ano po, generosity, pagbibigay. Dapat ay ano po, magbigay sang ayon sa ipinapahayag ng Banal na Espiritu sa kanya. May magandang kalooban. Ang namumuno, gamitin ito ng may pagsisikap. Ang mahabagin, gamitin ito ng may kasiglahan. Kaya, napakaganda po ng pangako ng Panginoong Hesus at ng kanyang pasya tungkol sa kaloob na kanyang ibibigay sa kanyang iglesia. Kaya ito na marahil ang pinakamagandang tulong na kanyang maiiwan kahit siya'y umalis at bumalik doon sa langit. Ngayon, ating ilista ang tatlong pinakamahalagang kaloob ng Banal na Espiritu ayon sa ibinahagi ni Pablo. Tingnan din natin yung iba pang mga kaloob. Ito po sabi sa atin sa Roma, sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 28. Dito ay may binanggit na ano po, mga pagkakasunod-sunod. At ang ginamitan niya ng numero o bilang yung unang tatlong kaloob. Ano sabi sa atin? At ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro. Tanong kasunod? Wala na po. Ini-order na ang iba. Saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at ibang uri ng wika. So mga speaking in tongues. Ano po? So dito makikita niyo po may hierarchy, may pagkakasunod-sunod. Pinakamahalaga. Ngayon, ang kaloob ng pagka-apostol ay unang ibinigay ng Panginoon sa kanyang itinatag na iglesia. At ito'y nakita natin, 12 apostol, kasama ng tinawagan niya si Pablo na maging apostol. At ang kanyang gawain ay maglingkod, hindi sa mga kaparehong Hudyo, kundi doon sa mga hintil. Ngayon, pagkatapos nito, ng pagka-apostol, ano po, ang susunod na mahalaga, propesiya, propeta. At tumawag at nagbangon ang Diyos ng mga propeta mula pa noon hanggang ngayon, ayon sa kasaysayan ng banal na kasulatan. At kahit sa iglesyang itinatag ng Panginoon, tumawag siya ng mga propeta. Saka mga guro, si Barnabas ay isang guro, at siya isang misyonero ng mga ngaral, siya ay isang guro. At ang kanyang tinuruan ay walang iba kundi si Pablo, si Silas, si Marcos, o Juan Marcos, at marami pang iba na naging mga haligi din ng pananampalataya sa naunang panahon. Pagkatapos ay iba pang mga kaloob. At makikita natin, dito ay napakahalaga ng role o ng gawain ng pagbibigay ng Panginoon. Kaya, iisa lang ang layunin nila, maglingkod para sa lahat.
Kung may pamumuno, pamamahala, para sa lahat. Hindi yun para sa kanyang sarili. Kung may nagpapagaling, yun ay para sa lahat. Upang lahat ng ito, lahat ng mga kaloob na ito ay isang direksyon. Bibigyan ng luwalhati ang Diyos. Ngayon titingnan natin, bakit sunod na mahalaga ang kaloob na propesiya kaysa sa kaloob ng wika? Sa talatang binasa natin kanina, may dalawang kaloob doon. Isa yung propesiya na may numero at ang panghuli ay ang wika. Ngayon, para sa iba, para sa marami ngayon, napakahalaga daw ng kaloob ng wika. At kung hindi ka tumanggap ng kaloob ng pagsasalita ng wika, ay hindi ka tinawagan ng Panginoon. Ngayon, sa aklat na sinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, may ganito rin problema. Pinahalagahan nila ang wika na siyang palatandaan na kapag ikay nagsalita, ay ano po, ikaw ay tinawag ng Panginoon. Para bang nakikita na reflection ng kasaysayan sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2. Kaya ngayon, makikita natin, binanggit ni Pablo na mas mahalaga ang propesiya kaysa pagsasalita ng mga wika. Ito ang dahilan. Unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 2 hanggang 4. Sabi sa atin ay ganito. Sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Bakit binanggit ni Pablo na hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos? Sapagkat kung ikinagsasalita ng wika sa gitna ng iyong mga kasamahan na hindi nakakaunawa ng wika, ang sabi sa atin ni Pablo, hindi ka nagsasalita sa kanila, kaya nagsasalita sa Diyos. At nagbigay pa siya ng rule. Kapag may nagsasalita ng wika, hindi sabayan, hindi lahatan, isa o dalawa lang. At merong taong magpapahayag, magpapaliwanag ng wika na sinabi. Ngayon, pagdating sa propesiya, ito naman po ang sinabi, sapagkat walang pagkaunawa sa kanya. Yamang sa Espiritu siya nagsasalita ng mga hiwaga. Verse 3, subalit ang nagsasalita ng propesiya ay nagsasalita sa mga tao. Anong purpose? Para sa kanilang ikatitibay, ikasisigla, at ikaaaliw. So mas mahalaga pala yung yung pagsasalita ng propesiya. Ibig ba sabihin, ako ay nanghuhula ng mga bagay ng mga darating? Hindi. Sa Biblia, pag sinabi ng propesiya, dalawang bagay ang sinasabi. Una, nagsasalita ng salita ng Panginoon sa pangkasalukuyang panahon. At ikalawa, nagsasalita ng salita ng Panginoon sa darating na panahon. Yun po. Okay po? Ang ibig sabihin ng propesiya. Kaya yung mga propeta, hindi lahat sila nanghuhula sa mga bagay na darating, kundi sila tinawagan upang maglingkod. Karamihan ay maglingkod sa kasalukuyang panahon para sa kanyang bayan. Ano ang purpose? Pagpapatibay, pagpapasigla, pag-aaliw, pang-aaliw. At ito'y napakahalaga. Verse 4 ang sabi, ang nagsasalita ng ibang wika ay pinapatibay ang sarili. Ngunit ang nagsasalita ng propesiya ay pinapatibay ang iglesia. Wow! Napakaganda ng panukala ng Panginoon. Kaya mas mahalaga, sabi ni Pablo, ang pagsasalita ng propesiya. Sa verse 22, ito ang pagpapatuloy na kanyang sinabi. Kaya nga, ang mga wika ay tanda, hindi para sa mga sumasampalataya, kundi sa mga hindi mananampalataya. Subalit ang propesiya ay hindi sa mga mananampalataya, kundi
sa mga sumasampalataya. Okay. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin, kapag kayo nagsalita ng wika, ang kaloob na ito ay hindi para sa iglesia. Hindi para sa kapwa mananampalataya. Ang wika ay para mangaral ng Ebanghelyo ni Kristo sa ibang mga tao na nakakaunawa ng wikang iyon. Ito ang ibig sabihin. Kaya sinabi, tanda para sa mga mananampalataya. Okay po? At ito'y napakahalaga, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung ako'y nagsasalita ng wika, tumanggap ako ng kaloob ng wika at ako'y nagsasalita, nagpapahayag ako para sa kaligtasan ng iba na hindi pa sumasampalataya kay Jesus. Ako'y nagpapahayag sang-ayon sa wika na kanilang naintindihan, hindi sa aking sarili. Ngayon, pag sa propesiya, kaloob ng propesiya, ang pinapatibay ay walang iba kundi ang buong iglesia. At ito'y napakahalaga. Kaya, mahalaga ang mga kaloob na ito. Tandaan natin, hindi ito para magkanya-kanya ang buong iglesia. Sapagkat sasabihin, mas mahalaga ako kaysa sa iba. Kundi ito'y sama-samang gumagawa para sa kapakinabangan ng lahat. Sapagkat ako ay magsasalita ng wika, ako'y mangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo sa ibang mga tao. Ngunit kapag sila ay tumanggap na kay Kristo at napabilang sa iglesia, isipin niyo po, ang kailangan nila ay kaloob ng propesiya upang sila'y mapatibay, mapasigla at maaliw sa kanilang pananampalataya. Anong payong binigay ni Apostol Pablo tungkol sa kaloob na propesiya? Ito ang sinabi sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 20. Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya. So huwag hamakin. Dapat ay itaas pa. Sorry. Dapat ay pasiglahin pa. Itaas. Hindi para magmapuri, kundi upang magpatuloy ang pinagkalooban na magsalita ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya huwag hamakin. Ito'y napakahalaga. Ano ang layunin ng iba't ibang kaloob ng banal na Espiritu? Ito ang layunin. Efeso, chapter 4, verse 11 hanggang 12. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Ito naman ay sa aklat ng Efeso. Sa aklat ng unang Korinto, nabasa natin, nilagyan ng numeral, pagkakasunod-sunod. Ito una, ito pangalawa, itong pangatlo, the rest, iba't iba na. Ngunit papansin natin, dito rin naman ay meron din. Apostol, propeta, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, nagapangaral ng ng salita ng Diyos. Ang iba'y pastor at mga guro. At ito'y yung pagiging pastor at guro ay hindi magkahiwalay, kundi magkasama. Ang iba. Tingnan niyo po yung ang iba. So, nakikita niyo yung key. Iba. Pag binanggit yung iba, ibig sabihin, kasunod nun ay kaloob. Ang iba'y apostol, isang kaloob. Ang iba'y propeta, isang kaloob. Ang iba'y ebanghilista, isang kaloob. Ang iba'y pastor at mga guro, isa pang kaloob. Ngayon, kakaunti ang binanggit dito. Ngunit, ito ay upang ibigay lamang ang halimbawa ng mga kaloob sa isang napakagandang layunin. Verse 12, ang sabi sa atin, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Number 1, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Number 2. So anong layunin? Ihanda ang mga banal. Sino yung mga banal? Ito'y walang iba kundi yung mga sumampalataya kay Kristo. Sila yung mga banal. Sa Biblia, lahat na sumampalataya ay tinatawag na saints. Hindi dahil sa sila hindi na nagkakasala.
kundi dahil kay Kristo. Sila ay binanal. Inalis mula sa pagiging makasalanan at inilagay, ginawang anak ng Diyos. At kung anak, siya ay banal. Kaya ngayon, lumalakad tayo sa gawain ng kabanalan, sa banal na pamumuhay at sa mga banal na paglilingkod. Kaya inihahanda ng mga kaloob na ito na ibinigay sa iglesia ang kanyang katawan, ang iglesia na maging handa sa gawain ng paglilingkod. At maging handa sa pagpapatibay ng katawan ni Kristo. Ngayon, gaano katagal magpapatuloy ang mga kaloob ng Banal na Espiritu sa iglesia? Ito po ang sabi sa atin. Efeso 4:13. Ito yung kasunod na talata. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap ng kapuspusan ni Kristo. So hanggang kailan po na ang kaloob na ito ay mananatili sa kanyang iglesia? Hanggang sa makita sa iglesia ng Panginoon, sa iglesia ng Diyos, sa iglesia ni Kristo, sa kanyang bayan na nabubuhay sa huling panahon, na naghihintay sa pagdating ni Jesus, ang sukat ng kapuspusan ni Kristo. So kung mayroon pang gustong gawin ang kaloob ng Banal na Espiritu, ay makita ang karakter ni Kristo sa buhay ng bawat miyembro ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia. At ito'y napakahalaga. Makita ang karakter? Yes. Ito yung sukat. Ito yung kalwalhatian. Ito yung bagay na dapat natin aabutin. At tandaan natin, ang kasalanan, hindi tayo nakaabot sa kalwalhatian. Okay po? Ngunit ngayon kay Kristo, tayo ay nakaabot sapagkat ang kanyang biyaya, ang kanyang ipinagkaloob sa atin. Kaya nagpapatuloy tayo na malinang yung mga karakter na hindi karapat-dapat. At ang Banal na Espiritu ang siyang gumagawa nito para sa atin. At ito'y napakahalaga. Hindi individual. Sabi dito, sa pangkalahatan. Tayong lahat. Maaaring may mauuna, pero balang darating ang kalubusan na tayong lahat ay darating sa pagkakaisa ng pananampalataya at ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang tayo ay umabot sa sukatan ni Kristo. Sa propesiya tungkol sa huling araw, sino ang hinulaan ni Kristo na lilitaw upang linlangin ang bayan ng Diyos? Sa Mateo 24:24, ito ang sabi ni Jesus. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Ano po ang sabi? Isa sa kaloob na kokopyahin ng kaaway ng Diyos, si Satanas, ay ang pagkakaroon ng mga bulaang propeta. Bakit? Kasi napakahalaga ng propeta. Ano nga ang function ng propeta? Okay po, propesiya, pagpapatibay, pagpapasigla, pang-aaliw. Kung itong bagay na ito ay kanyang madadaya sa pamamagitan ng mga bulaang propeta, ibig sabihin, masisira niya ang iglesia ng Diyos. Kaya kaibigan, dito ay binuksan sa atin ang napakagandang panukala ng Panginoon. Na sinabi sa atin, mag-ingat tayo sapagkat lilitaw mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga tanda at kababalaghan. Ano pa? Ililigaw. Sino? Kung maaari, pati ang mga hinir. Huwag tayo magpadinlang. Ano ang dapat sabihin ng lahat ng mensahe na naririnig at binabasa natin para malaman na ito'y nagmumula sa Panginoon? Ano ang sa ano nakabatay ang mga mensaheng dapat
nating naririnig at binabasa mula sa salita ng Diyos. Ito ang pahayag sa atin sa Isaiah Kapitulo 8, talatang 20. Sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila nagsasalita nang ayon sa mga salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, ang batayan ng mga pag-aaral at ng mga pakikinig at pagbasa ng mga mensahe ng salita ng Diyos ay dapat matatagpo ang kasang-ayon sa kautusan at sa patotoo. Ang kautusan, alam natin, ito'y walang iba kundi ang pinahayag ng Diyos sa ating mga tao. At ang patotoo ay walang iba kundi ang kabuuan ng kanyang mga salita, ang salita ni Kristo. Ano ang isa pang paraan para makilala natin isang tunay na propeta? Sinasabi sa Jeremias 28 verse 9, ang isa sa kapahayagan, ang propeta ay nagpapahayag ng kapayapaan. Kapag ang salita ng propetang iyon ay naganap. Ano po ang sabi doon? Kung gayon, ang propetang iyon ay makikilalang tunay na sinugo ng Panginoon. So ano pong mangyari? Kapag yung kanyang ipinahayag na mga salita o propesiya ay naganap, ang propeta na yon ay tunay. So ito po ang napakalinaw na isa pang kapahayagan sa atin. Ano ang isa pang paraan para makilala natin ang isang tunay na propeta? Ito po ang sabi sa atin. Sa unang Juan, chapter 4, verse 1 to 3. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So, hindi lahat ng espiritu ay paniniwalaan. Hindi lahat ng magsasalita ay paniniwalaan. Gayahin natin ang halimbawa ng mga taga-Berea sa Gawa chapter 19. Nagsalita si Pablo ng mga salita ng Diyos, pero tinanggap nila. Pero anong ginawa nila? Siniyasat nila ang mga salita ni Pablo upang kanilang mapatunayan at kanilang natagpo ang sang-ayon sa salita ng Diyos. Dito makikilala ninyong espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Ano pa ang sabi? At ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan. So ano pong isa pang kapahayagan na malalaman natin ang tunay na propeta ng Diyos? Nagpapahayag tungkol kay Jesus. Napakaganda ng kapahayagan na ito. Panghuli, sino ang kumukontrol sa isang tunay na propeta? Sino ang may hawak sa kanya? Ito pong pahayag sa atin sa 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 21. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsasalita mula sa Diyos. Kaibigan, narito ang kapahayagan. Ang Diyos ay naghanda ng kanyang gabay sa iglesia. At naniniwala akong ang kaloob, ang Espiritu na naglilingkod sa atin ngayon, na sinugo ng Diyos, pagkatapos sumakyat si Jesus doon sa langit, ay gumagawa ng kanyang gawain upang ihanda ang bayan ng Diyos, ang iglesia ng Diyos, ang katawan ni Kristo, patungo sa panahon ng pagsalubong kay Jesus na dumarating. Isang bagay lang ang pinapahayag sa atin, kaibigan.
Nais mo bang tanggapin ang ibibigay o ibinibigay na kaloob ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Kung nais mong tanggapin, isa lang ang hinihiling ng Panginoon. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. At ang banal na Espiritu na isinugo ni Jesus at ng Ama ay maglilingkod para sa iyo upang ikay puspusin ng kaloob at gamitin kanya sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sa gabing ito, kung ito ang iyong pasya, nais kong italaga ka sa isang panalangin. Tayo yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong gabay. Ay inyong ipinagkaloob upang kami ay makaunawa ng iyong mga salita. Panginoon, narito ngayon, nakita namin ang napakagandang panukala mo sa lahat ng tumanggap kay Jesus, iyong anak, tanggapin ang kaligtasan at ang walang hanggang buhay. Na ang banal na Espiritu ay ibinubuhos mo sa kanila upang sila ay mapuspos ng kaloob at makapaglingkod sa kapurihan ng iyong pangalan at ng iyong buong iglesia. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagpapasya ngayon na naisin ding tanggapin ang kaloob na ito, na makapaglingkod sa kapurihan ng pangalan ni Jesus, ay inyo pong basbasan, Panginoon, na ang kanilang pasya ay magsisimula sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming pong salamat o Diyos sa inyong kabutihan sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa gabing ito. Atin pong pusin ang atin pong pag-aaral sa pamamagitan ng pag-awit ng atin pong theme song, ang ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa pag-awit ng ating theme song na ito. Ligayan Kristo, ligaya ng kung siya'y man tayo po'y magtapos sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat o Diyos sa pagtatapos ng aming pag-aaral na ito. Ang dalangin ko, magpatuloy na maging bukas ang pagtanggap ng aming mga kaibigan
sa panukala ng Diyos ng kaloob ng Banal na Espiritu sa bawat tumanggap kay Jesus at sumasampalataya sa kanyang pangalan. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang inyong basbas at gabay, pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa inyong bayan, sa aming mga kaibigan na nanonood sa Facebook Live at sa Zoom live streaming. Tinatagubili namin, O Diyos, ang inyong mapagpalang pangunguna sa amin pong buhay. Maraming pong salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataong ito sa amin na marinig namin ang iyong napakagandang panukala ng kaligtasan. Basbasan niyo po ang aming bansa na nasa gitna pa rin ng pandemic na amin pong nangyayari sa aming panahon ngayon, ganon din sa buong mundo. Alalahanin niyo po ang mga leaders namin, ang mga frontliners, ang mga taong tumutulong upang gumawa ng mga kaparaanan na maalis at mapababa ang kaso dito sa aming bansa. Salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat mga kaibigan at mga kapatid sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa bawat isa na patuloy na sumasama sa atin sa gabi-gabi ng ating pong pag-aaral sa Zoom live streaming at ganun din po sa Facebook live streaming. Ang basbas po ng Diyos ang inyong tanggapin sa gabing ito at sa mga darating pang araw sa patuloy na ninyong paglilingkod. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Inanyayahan ko po kayo bukas sa pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral sa Paglapit kay Kristo Bible Seminar. Magandang gabi po sa inyong lahat.